Hello, good morning everyone. So atong tan-awon ning project karon diri sa Katiel, Davao Oriental, kaniyang project sa akong manghod, no. Ang initial plan ani is second floor or two-story nga building. Sa silong kay bodega, nya sa babaw kay tambayan area. Light materials ang concept, pati ang mga poste kay ipang bakal, knowing nga ang second floor puro pod siya bakal. So GI pipe ang gigamit, 5 ang iyang diameter. Initially dapat tuloy-tuloy ang bakal ana padung sa second floor kay para tanan ang flooring niya ug ang iyang para sa preparation para sa roofing puro bakal tanan, no. Purpose is light materials ang second floor. Para when it comes to loading, dili kay mabugatan, no, ang sa silong. But makita nato sa pag-construct nga doon na naman hinuoy mga kahoy. So for example, pati mga poste gipang kahoy naman. So padayon ang construction nga ginabuhat. First time pud ko kakita nga ang bakal giputol unya gisumpayan og kahoy. So kana mo poste, sambugata nga poste, hybrid ba ni siya nga construction? Atong hibalon dito sa unahan. Kay first time gud ko kakita, daghan ko nakita nga construction nga method nga bakal na gid siya tanan. First time, bakal ang poste giputol, nagisumpayan og kahoy sa babaw. Kaya ang contention sa foreman nga mas gaan daw ang kahoy. Sige daw be atong tanawon ang ilahang trabaho. Kung tinuod ba gyud nga gaan ang kahoy, makita po nato dinha nga kanang mga tag-as nga mga poste dinha gipang slicean ang tunga para makasulod ang kahoy, mga beam niya. So nahulog gihapon nga wala pwersa nang para sa second floor nga poste niya, no, kay giputol man na siya, gitunga gyud. Gamay na lang nabilin, oh, makita nato diha sa ilang beam. Giputol na ang bakal diha nga kanang supposedly nga tuloy-tuloy nga bakal nga duha ka buok nga nagbarog diha sa tubangan. All the rest makita nato nga puro na mga kahoy ang mga poste. Atong tan-awon kung first time ba ni in history sa construction naghimong hybrid kana, no? Hastang daghanang kahoy nga gigamit. Kahoy karon presyo di na pod basta-basta, no, so mahala na pod. So dinhi nagapabarog na sila og mga poste nga para itungtong dihang bakal. Again, karon pa gid ko kakita tawon, no, nga ang bakal gisumpayan og kahoy. Ya kaning duha nga nagbarog dinhi, gislicean ang tunga para isuksok dito ang beam. So tanaw na to kung lig-on ba ning ilahang trabaho. Diha nagagabas na si ang panday, no? Gabas na siya kay para iyang itungtong kana nga poste sa kada bakal. Ganahan ko diri sa construction site kay ang palibot tanaw na to puro na mga rice fields, no? Bugnaw ang hangin, nindot mo tambay dire. So atong tanawon sa 14 ka poste dunay duha nga bakal nga naka-extend sa taas. So far, so good man ilang ginatrabaho, no? Okay ra man hinuon. Paspas ang pagkatrabaho kay tulura sila ani, no? Nagtinabangay para sa pagpanday sa second floor. As you can see, ang mga gipambabag puro ra pod mga kahoy, walay bakal, no? Apart sa poste nga gigamit. All the rest puro na sila kahoy. So hybrid gyud di ay. Ana. Padayon sila kuya, no, nagtrabaho diha.
Alright, so nindot ang panahon karon sa pagtrabaho nila. Dili kay siya super init. Dining napita akong ipakita ang yun sa pagpabarog sa kahoy. So ingana. Ana ilahang style patong, okay, sa beam. Anay lock nga bakal diya sa kilid. So naay mga joints, no, mga interlocking joints nga gibuhat. So medyo okay pa. Nindot man sad pagkatrabaho. As to kalig-on or structural integrity, ato pa ng tan-awon sa unahan. Padayon ang pagtrabaho. Okay, para sa second floor. Kanisiya ang mason nagahinahinay og buhos para sa paghuman sa filing sa hollow block. O kana, medyo hapon na ha, pero daghan pang ipang masa. So ingani sila kakugihan. Kugihan gud ni sila nga mga panday hinuon. Na hapon na, alas 4 or alas 4:30. Nagmasa pag isa ka sako nga simento. Mahurot kaya nila ni? Hurot oy. Pero hopefully dili mahurot og yabo sa kilid, no, para di pud masayang. Kidding aside, kani hinuon pambuhos ra na nila diya sa mga kilid-kilid, no, sa footing lang gihimo. Kana so nakabarog na ang mga poste sa taas. So padayon ang inahang construction nga ginabuhat. Tuluran sila ka tao, no, kana ang foreman kana siya. All around po datong foreman, no? Mason, panday, welder, siya rin nagpabarugan na tanan. Kalimot lang ko sa size ani. Pero medyo dako-dako yun ni siya nga building, no? Para sa second floor. So, ngana lang, oh, ang mga beam niya kay puro rapod mga kahoy gipang sumpay-sumpay. Kakaiba nga construction. Ang bakal gisumpayan og kahoy. Unique, no? O liman ka, oh. Kana nang nahimo. Naanay mga preparasyon para sa bubong, mga rafters, no? Naana din na plastado na ang second floor nato. Na makita, oh. Dako gyud ay nga construction. Di basta-basta. Kana ang nagunit sa silong kanang mga bakal. Alright, so nindot, no? Nindot tan-awon basta hinahinay nga nagkapurma ang isa ka balay. Nahan ko siyang purma, no? Basig first time pod nga kuan ni siya kanang first time nga hybrid construction method, no? Bakal plus kahoy. Posible ba? So kana atong tubagon din na sa unahan karon. Nindot, oh. Ana, pambatong ra gid ang ano. Kahoy. Ana ra day ka simple, no? Ang pagpatong. No? Ano? So far naka-hold pa man siya sa kabugaton sa mga kahoy sa taas. Pa man hinaw nag-bend ang kuan. Mga GI pipe. No, pa man nag-bend. Ang poste tanaw nato, oh. Oy. Wa siya nakasentro, no? Sa kilid nagkuan. Nagbitay. Okay. Kana gislicean ang tunga para isuksok ang beam nga kahoy. O gislice na, oh. Nindot pagka-slice. Kaya nagpusog nga hangin. Kaya na ma-bend, mubawog. Kaya na manlupad. Pastado na, oh. Bubong na lang ang kulang. Kana ang load, no? Nasa tunga ang load yun nga siya nagkarga sa tanang load diya sa taas. Kanang tulo ka poste diha nga nasa tunga. Okay?
Ang palibot gipang beam nga kahoy. Kahoy gid na tanan, walay bakal nga sa second floor apart sa mga ipang-lock nila nga mga flat bar. All the rest kahoy na. Panay bubong. So nakakaya pa, no? Kaya pa sa kabugaton sa kahoy nato. Padayon ta, pero pag abot din kita nato, uy, nangahulog naman ang mga kahoy no, atong nasa babaw, katong mga bracing nila, katong mga para silang rafters, etc. Nagipanghulog na. So dinhi nga part atong makita, sakit man pamalandungon pero gibaklas. Because we have consulted 3 engineers, no? Civil engineers already. Tanan sila nagingon nga para walay disgrasya mahitabo, baklasan na lang ng babaw. So, sa sugod, medyo sayangan mi. Kay more than 1 week po nila gitrabaho ng kahoy diha sa babaw, no? In fact, mga 2 weeks yun siguro, estimate lang nato. Dili lalim ang pag-construct og kahoy po sa babaw. Mga 2 weeks gitrabaho. Pero makita nato din nga gipabaklas gyud sa engineer. So ang kahago, ang kwarta, ang panahon, ang nasayang, mao ni ang nahitabo pag dili gyud ka mo konsulta og usa ka civil engineer. So ang lesson din mga amigo, amiga, pag magpa-construct mo balay, as much as possible, konsulta gyud og civil engineer. Kay naay uban din nga ingon maula gini siya nakatrabaho na ko ani dati, nakahimo na ko ani. Pero ang reality is when it comes to kalig-on or safety sa mga tao, mas nindot yun mo konsulta sa sugod pa lang daan sa construction. Lesson learned pod kay wala pod kayo nagatutok ang tagiyaan ni. Pasagdan lang niya ang foreman. Wala sila nag-meet kung sa ilang gusto. So ingani ang nahitabo. No? Ang gusto sa tag-iya, puro bakal hantod sa second floor. Pero wala man natuman kay wala lagi siya. Nagbuot-buot ang foreman. Nga imong iyahang ikahoy ang babaw. I do not know kung unsay agenda. So kani karon may na lang wala pa gyud siya nahuman kay simba ko na ay linog, na ay kusog nga hangin, na ay mga tao sa silong. So dako kayong disgrasya. So kadto lang inaoton ta nga makuhaan yung lesson, no? Bahala na lang ang kwarta. Importante ang safety gyapon sa mga tao. So ayo mo din kita na pud ta sa sunod nga mga video. God bless us all.